1 3 4 واحد اثنين ثلاثة أربعة في واحد انيس اتشار شوف واحد اسمه انيس. السلام عليكم. شيخ فيصل كيف حالك؟ طيب الله يسعدك. فيها طلب جاكم على من اجل الداعيه محمد بايزيد والداعيه محمد فرقان من اجل موضوع اجير. أجير؟ ايوه. تمام كيف؟ من حمله الاحمدي. طيب. وهم يعني موافقه من عندكم. وين ما ادري يعني تجي عندكم على اجير، تجي عندكم على بس هي تجي لعندكم انتم تشيكوا عليها. والله انا ما ادري يعني انت سال عندك الذكاء الاصطناعي وانا سال من عندي. خلاص تمام. Yeah. سيد مكة انا هذا فيصل هذا الذي مثل سعد الاحمد يقول ما نشتري من وين تجيبونه. لكن سيف شيخ شيخ كبير هذا. شوف كيف سيارة سيف. شوف كيف. لا الامر يتعلق بالسيف، واحد ثاني ما يمكن. هذا المدير حقه. لا المدير ما يمكن. الذي يعرف الشغل هو الذي هذا خلاص ها. لا والله قالوا هذه جناب الشيخ صاحب कैसे मिजाज में करे طيب जा रहे हैं बोला रखिए में जा रहे हैं هذا شو يا شيخ انا ارسلت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. send a new one Alhamdulillah, una sa lahat, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. السنة هذه أبو بكر باص كامل 32. always they are angry now Tayo ay manalangin 32 بالتعليم و20 na مسلم جديد. tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga nagawang kabutihan o lahat ng ating mga ibadah sa nakaraang buwan, nakaraang mabiyayang buwan ng Ramadan. Tunay na ang ating mga salaf, send it to WhatsApp Excel sila ay delete all the things and send it nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala WhatsApp can you open the WhatsApp pagkatapos ng Ramadan sa loob ng 6 na buwan upang tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kabutihan sa mabiyayang buwan. Tulad ng sila rin ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 6 na buwan upang sila ay paabutin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod na buwan ng Ramadan, na kung saan ang mga salaf tunay na sila ang pinaka mabuti at pinaka mahusay na huwaran pagkatapos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging may kinalaman sa ibadah, pagsamba, paggawa ng mga gawaing kabutihan, at gayon din may kinalaman sa pagtataglay ng mga magaganda at mga mabubuting pag-uugali. Kaya naman ang buwan ng Ramadan, kaya naman sila ay nalaman nila kung gaano kahalaga ang buwan ng Ramadan sa buhay ng bawat mananampalataya, sa buhay ng bawat Muslim. So, ang buwan ng Ramadan, maminamahal kong kapatid sa pananampalataya Islam, buwan, alam natin na ito ay isang natatanging buwan pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, para sa sino man naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala,
naniniwala at sumunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay maituturing ng isang Muslim, isang napakadakilang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya dahil dito, ang bawat mananampalataya ay dapat laging silang masaya sa biyayang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So ang buwan ng Ramadan, buwan na kung saan ito ay nagsisilbing madrasa, paaralan sa bawat Muslim, sa bawat mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, walang duda kung ang walang duda na ito ay napakaraming mga aral, di ba, na matutunan o natutunan ng isang Muslim sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Kung ito ay kanyang isipan, pinagninilay-nilayan, diba, ang buwan na ito, ang pag-aayuno sa buwan na ito. So ang buwan na ito, buwan na kung saan sinasanay ang bawat mananampalataya sa paggawa ng mga kabutihan. Sinasanay ang bawat mananampalataya na taglayin ang mga mabubuting katangian at pag-uugali. Sinasanay ang bawat mananampalataya na umiwas mula sa lahat ng anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, dahil dito, diba, ang isang Muslim, isang mananampalataya, dapat lamang niyang matutunan, diba, ang mga aral mula sa pag-ayuno sa buwan, sa dakilang buwan, sa mabiyayang buwan na ito, upang sa ganon ay patuloy niya itong magagawa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So mula sa mga matutunan, mula sa mga aral na matutunan ng isang Muslim sa buwan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, o ang buwan ng Ramadan ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, as-sabar. Nagtuturo sa atin ng pagtitiis, as-sabar. So ang isang Muslim, habang siya ay nag-aayun buong buwan, isang buwan sa buwan ng Ramadan, na kung saan siya ay nagtitiis sa kanyang mula sa mga kahulugan ng siyang pag-ayun ay ang pagtitiis. Tinitiis ng isang Muslim, okay, na hindi kumain, hindi uminom, tinitiis ng isang may asawa, na hindi makipagtalik sa kanyang asawa. So ang buwan na ito ay sadyang sinasanay ang bawat Muslim, ang bawat mananampalataya sa pagtitiis, na kung saan na kung saan napapaloob dito sa buwan na ito lahat ng uri ng pagtitiis sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtitiis sa mga kapalaran na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon sa buwan ng Ramadan. Ang isang Muslim, habang siya nasa buwan ng Ramadan, siya ay nagtitiis. Nagtitiis siya sa kanyang pagpa-fasting, pag-ayun. Nagtitiis siya sa kanyang
pagdarasal, lalong-lalo na sa mga obligadong pagdarasal habang siya ay nag-aayuno, habang siya ay nagtitiis. Subalit siya ay ginagawa niya pa rin ang pagdarasal, ang mga obligadong sala, lalo ang mga obligadong sala. At kapag sa gabi siya ay nagtitiis, patuloy siya nagdarasal, gumagawa ng mga kusang loob na pagdarasal mula sa salatul tarawih, salatul tahajjud, qiyamul layl. So kaya nang isang araw nagkasama kami ng aking mudir. Sabi ko, kasi dito sa Saudi Arabia, mapapansin din natin dito kapag oras ng salatul isha, napakaraming mga sasakyan, halos matraffic yung daanan, ibang mga daanan dito. So naitanong ko bakit, sabi ko, maring siguro ang mga ito ay hindi pa nagsala ng salatul isha o hindi pa nagsala ng salatul tarawih. Nagsala ng salatul tarawih sa buwan ng Ramadan. Lalong-lalo sa salatul tarawih, salatul jamaah, kongregasyon na sala sa masjid. Sinabi sa akin ang pagsasagawa ng salatul tarawih, sabi na ito ay istifa'u min Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sabi na ito ay pinipili ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang subhanallah. Ang isang Muslim na nagtiis siya sa mga sa pagtaguyod, sa mga gawaing kabutihan sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Ito ay malaking inspirasyon para sa isang Muslim upang siya ay magtiis sa pagsunod sa kanyang Panginoon, na si Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa mga gawaing inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At gayon din, ang isang Muslim ay sinasanay na magtiis mula sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinagbabawalan siya na hindi kumain mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, so paano pa kaya pagtitiis siya mula sa lahat ng anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa buwan ng Ramadan at sa ibang mga buwan na lalo dapat iwasan ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Kaya naman pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kapag naalala niya, na napag-isipan niya, na kaya niyang tiisin, na hindi kumain, kaya niyang tiisin, na iwasan ang mga ipinababawal ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawain, mula sa mga masamang gawain, mula sa mga masasamang salita. So, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, sa ibang mga buwan ay ito ay higit na makapagbibigay sa kanya ng aral, inspirasyon upang makaiwas mula sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, sinasanay ang isang Muslim na magtiis mula sa mga kapalaran na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga masasakit na kapalaran na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa buwan ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, maaring ay mahaba, diba, yung oras ng pag-fasting. Minsan nararamdaman natin yung haba ng yung pagtitiis natin, mula sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Minsan mahaba, maiksi ang gabi. At gayon din, minsan ay nararamdaman natin yung init ng panahon sa buwan ng Ramadan, na kung saan sa
upang mas mabigat, diba, ang ating mararamdaman habang tayo ay na-fasting. So kaya naman, dahil dito, ang pagtitiis, mga kapatid, ito ay isa sa mga pinaka marangal, pinaka mainam na katangian na dapat laging taglayin ng bawat mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, dahil dito, ang pagsasabak, pagtitiis, lahat ng mga uri nito, ang gantimpala na makukuha niya, gantimpala na makakamit niya mula sa kanyang Panginoon, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay gantimpala na walang hisab, na walang takdang pagtutos. So kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Katotohanan, ang mga matiisin lamang, okay, ang tatanggap ng kanilang gantimpala ng walang takdang pagtutos. Subhanallah, mga kapatid, kung alam lamang natin, di ba, kung gaano kahalaga, kadakila, di ba, ang gawain na ito, ang katangian na ito para sa isang mananampalataya, para sa isang Muslim, ang pagtitiis, di ba? Pagtitiis sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis muna sa mga kapalaran na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin sa mundong ito. So, subhanallah, makikita at matatagpuan ng isang taong nagtataglay nito ang kabutihan, ang gantimpala nito sa mundong ito, and of course, lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. So, kaya naman minsan, di ba, minilay-nilayan natin, di ba, ang kalagayan, ang sitwasyon ng ating mga kapatid sa ibang lugar, sa ibang bansa, na kung saan, diba, kung gaano ang mga kapalaran, mga masasakit na kapalaran na nangyari, diba, sa kanilang buhay, subalit makikita pa rin natin, di ba, patuloy sila sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy nilang pinahalagahan ang mga ibadah, mga obligadong gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, subhanallah, ang buwan ng Ramadan, buwan isang dakila at malaking aral, inspirasyon para sa bawat Muslim upang sinasanay ang bawat isa sa atin sa pagtitiis na kung saan dapat taglayin ng bawat isa sa atin. So ang buwan ng Ramadan, tinuturuan tayo ng dakilang katangian, gawain ay na walang iba kundi ang pagtitiis. So at gayon din, ang buwan ng Ramadan ay nagtuturo sa atin ng pagtaslim o istislam lillahi subhanahu wa ta'ala, pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapasakop sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos, at gawin din sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga ipinagbabawal ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang tayo ay nag-aayuno, inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na
mag-ayuno sa buwan na ito sa loob ng isang buwan. So, ang bawat Muslim, babae, lalaki, sinunod natin ang utos na ito, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mag-ayuno sa buwan na ito na walang pag-aalinlangan, at gayon din ay pinaliwanag sa atin ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pamamaraan ng pag-ayuno sa buwan na ito, na kung saan ipinaliwanag sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-ayuno sa buwan na ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-iwas mula sa pagkain, pag-inom, bagkos ang utos sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maiwasan natin ang masasamang gawain, ang mga masasamang salita, ang mga masasamang salita. So kaya naman nabanggit sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may isa sa inyo na gusto kayong awayin, okay, sasabihin niyo, inni sa'im, tunay na ako ay nag-aayuno. So subhanallah, sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong kalagayan, of course, kaya mong makipag-away, subalit tinuruan tayo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapigilan natin, upang maiwasan natin ang makagawa ng masama, ang makapagsalita ng masama. So sa pamamagitan ng pag-ayuno, sa pamamagitan ng pag-ayuno sa buwan na ito ay maiwasan ng isang Muslim ang lahat ng anumang gawain masama, maging sa salita o gawa. So kaya naman nabanggit din, sinabi din ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang asyamu junnah, ang pag-ayuno ito ay nagsisilbing panangga ng isang Muslim mula sa masamang pagnanasa, mula sa paggawa ng anumang kasamaan, paggawa ng mga gawain hindi kahaya-aya, at gayon din sa pagsalita ng masama, pagsisinungaling, pag-chichismis. So ito, pag-ayuno, ito ay isang gawain na higit na makapag bibigay sa atin na panangga mula sa lahat ng mga ito. So ito ay bilang pagsunod ng isang Muslim mula sa utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din mula sa mga ipinagbabawal ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. At hindi marapat para sa isang naniniwalang lalaki o babae, mga mananampalatayang babae at lalaki, na hindi nararapat sa kanila na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo ay magpasya, magpasya ng isang bagay, sila ay may iba pang pagpipilian sa kanilang gawain, At sino man ang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo, katiyakan na siya ay nasadlak sa hayag na pagkaligaw. So, obligado sa isang Muslim na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obligado sa bawat babae o lalaking Muslim na sundin ang mga utos ni Allah, ang mga utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi sila dapat magdadalawang isip dito. Hindi tayo dapat magdadalawang isip dito, na kung saan dapat lamang natin sundin
dapat natin sundin ang mga utos ni Allah, ang mga utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya naman sa buwan ng Ramadan ay dito natin matutuklasan, dito natin mararamdaman kung gaano kahalaga ang mga utos ni Allah at ang mga utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman ang sino man sumuway sa utos ni Allah at sa utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya kung sino man sumuway sa utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ay sinuway niya ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. At sino ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay nasadlak sa pinaka hayag na kalikawan. So ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nagtuturo sa atin ng kabanalan sa pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng pagpipigil ng sa ating mga dila, paa at pagnanasa. Ginagawa natin ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayong mga mananampalataya, inubliga o itinagubilin sa inyo ang pag-aayuno tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo, upang sakaling kayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagsunod kay Allah, pag-iwas mula sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala dapat sa pamamagitan hindi sapat sa pamamagitan ng ating dila, hindi sapat sa pamamagitan ng ating puso, subalit ito ay dapat sa pamamagitan ng pagsabuhay, sunod sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din pag-iwas, iwasan ang lahat ng anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So kaya naman sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sino mang hindi tumigil sa pagsisinungaling at paggawa nito, ay hindi kakailanganin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. So kaya naman, ang pinakalayuning sa pag-ayuno, inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno upang tayo ay magkaroon ng banal na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkatakot, ang banal na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mas lalong magpapalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang isang Muslim ay hindi lamang sumusunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit pinipigilan niya ang kanyang pagnanasa, pagnanasa sa paggawa ng masama, paggawa ng hindi kaaya-ayang gawain, ang pagsasalita na hindi kaaya-aya,
para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinipigilan niya ang pagnanasa niya mula sa lahat ng anumang bagay o lahat ng anumang gawain na kung saan, di ba, sa tingin niya ay madali para sa kanya, sa tingin niya ito ay mas mainam para sa kanya kapag nagawa niya ito. Subalit na alam niya na ito ay masama sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil dito ay iniiwasan niya ito alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman habang tayo ay nag-ayuno at alam natin sa sarili natin na habang tayo ay nag-ayuno, sa tuwing tayo ay nag-iisip, sa tuwing kakaroon tayo ng kagustuhan, pagnanasa sa paggawa ng masama o paggawa ng anumang gawain na walang kaguluhan ay hindi natin ginagawa dahil natatakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mawala, di ba, ang gantimpala ng ating pag-aayuno. So kaya naman marahil, di ba, ang mga ito ay hindi makasira sa ating pag-aayuno, subalit ito ay nakabawas sa gantimpala ng ating pag-aayuno, kaya maaaring mawala ang ating gantimpala ng ating pag-aayuno. So kaya sinasanay ang ating sarili, kaya sinasanay ang ating sarili para maiwasan lahat ng anumang gawain na hindi kaaya-aya sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang masasanay natin ang ating sarili sa paggawa ng kabutihan. So kaya naman dapat laging dapat lagi nating tandaan, okay, ang pinaka number one na kalaban ng bawat isa sa atin ay ang kasamaan ng ating sarili, diba? Ay ang kasamaan ng ating sarili o ang ating sarili. Tayo ay laging bumubulong sa atin laging bumubulong sa atin ng masama, sa paggawa ng masama. Iba pa yung bulong ng Iblis, bulong ng mga Satanas o demonyo sa ating mga kapatid. So lagi natin tandaan, hindi lamang si Iblis o si Satanas ang bumubulong sa atin na gumawa ng masama, subalit mismo ang kasamaan ng ating sarili. So kaya naman, di ba, tingnan niyo si Iblis, ano ang nag-udyok sa kanya upang suwayin ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Ano ang nag-udyok sa kanya upang suwayin ang utos ni Allah nang siya ay utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adan? Wala namang bumubulong sa kanya na si Satanas, siya ay Iblis. Bagkus ang nag-uudyok sa kanya ay walang iba kundi ang kasamaan ng kanyang sarili. So tayo, okay, sinasanay tayo sa buong buwan ng Ramadan habang tayo ay nag-aayuno, na sinasanay tayo gumawa ng kabutihan, sinasanay na ipaiwas, diba, ang kasamaan ng ating sarili mula sa paggawa ng masama. Sinasanay tayo upang ang ating sarili ay magiging mabuti at may pananatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So buwan ng Ramadan, mga kapatid, buwan ng Ramadan ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagpapahalaga sa mga gawaing pagsimba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nagtuturo sa atin ang pagpapahalaga sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang tamis ng
pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang tamis ng mga bawat sala, bawat pagpa-fasting sa tuwing tayo ay magpa-fasting, sa tuwing tayo ay magsasala, obligadong sala, qiyamul layl, sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Quran. So subhanallah, ito ay pinaparamdam sa atin kung gaano kahalaga ang ibadah. Ang bawat ibadah na ginagawa natin, at pinaparamdam sa atin, pinapalasap sa atin kung gaano katamis ang bawat ibadah na ginagawa ng bawat Muslim. So kaya naman ang ating iman, di ba? Ang ating iman ay may antas sa may tamis, may antas, may antas ng tamis ng ating paniniwala. Ito ay may antas, may antas, tulad ng sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung antas ng ating paniniwala, yung pananampalataya, ay yung pagmamahal natin kay Allah at pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pinaka mataas na antas ng tamis ng ating paniniwala. At ang pangalawa rito ay ang pagmamahal mo sa iyong kapatid na Muslim. At ang pangatlong uri ng antas ng ating iman, paniniwala, ay ang pagkamuhi mo sa paggawa ng masama, o ang pagkumuhi mo na maibalik ang iyong kapatid sa kawalan ng paniniwala, o pagkamuhi mo sa iyong sa isang tao na siya ay itatapon sa impyerno. Yung pagkamuhi mo sa iyong kapatid na gumagawa ng masama, gumagawa ng mga hindi kaaya-aya, gumawa ng mga gawain na salungat sa mga batas o sa mga turo ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman tingnan niyo ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi sa pag-aayuno, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. At gayon din sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So dito pinapatunayan sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano kahalaga yung ibadah, pagsimba habang tayo ay nag-aayuno, kung gaano katamis ang ibadah, ating paniniwala, habang tayo ay nasa buwan ng Ramadan, nag-aayuno ang isang Muslim, gumagawa ng iba't ibang mga gawain kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nag-aayuno sa buwan na ito, buwan ng Ramadan, na may paniniwala sa kaisahan ni Allah, ihtisaban, hinahangad mo. Subhanallah, hinahangad mo. Isa kang, alhamdulillah, pinili ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang Muslim, isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay nagpa-fasting, alang-alang, ginagawa mo yan para lamang kay Allah, diba? Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman ang pagpa-fasting, diba? Ito yung pinaka the best way na kung saan yung ikhlas, yung ikhlas, yung nararamdaman mo lagi, di ba? Ikaw ay nag-aayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mo alang-alang yung para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nararamdaman mo, pinaparamdam sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagfa-fasting ka, hindi ka kumakain dahil bakit? Dahil ginagawa mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniiwasan mo ang mga ipinagbabawal ni Allah dahil inutusan ka ni Allah na iwasan ito, na kahit ito ay halal para sa iyo. Diba? Halal para sa iyo na kumain, uminom, na makipagtalik sa iyong asawa kapag may asawa ka, halal ito para sa iyo. Pero bakit mo ginagawang iwasan ito? Bakit? Dahil nararamdaman mo nandyan si Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mas higit na
yung ikhlas, yung pagkaroon ng gawain na dalisay, malinis na ginagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So naman ang pagpapasting hindi ito nahaluan ng riya, hindi ito nahaluan ng dahil ito ay pagitan mo lang at Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kagaya ng kapag ikaw ay nagdarasal, maaaring mapapasok habang ikaw ay nagsasala sa masjid, maaaring papasok ang riya sa iyong puso. Pero ang pagpapasting ito ay between you at Allah subhanahu wa ta'ala. So naman, di ba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniwanan niya ang pagkain, ang pag-inom min ajli, alang-alang, sabi na para sa akin, alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, okay, nararamdaman mo ang iman, tamis ng iyong iman, paniniwala ko, tamis ng ibada mo, Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagpa-fasting, at gayon din, yung tamis ng paghahangad mo ng gantimpala, ang dakilang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang dakilang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpala ng iyong pag-aayon. Kasunod, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pinapatawad niya Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng iyong mga unang kasalanan. At gayon din, sinabi ng ating mahal na propeta kung sino man nagtaguyod sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng una narito ang pagdarasal mula sa mga obligadong gawain, mula sa mga obligadong pagdarasal, sa mga loob na pagdarasal, imanan mo ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pinapatawad at ang kasalanan. So dito, makikita natin kung gaano kahalaga at katamis yung ibadah pagsamba natin. So lagi natin isaalang-alang mga kapatid, bawat ibadah natin, pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang itong nagbibigay sa atin ng gantimpala bagkus damdamin natin kung gaano yung tamis nito, yung tamis ng ating iman, yung tamis ng ating ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito ang isang Muslim kapag naramdaman niya ang tamis ng pagsamba niya at Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay nag-aayon sa buwan ng Ramadan, dahil dito ay patuloy na ang kanyang gawaing ibadah mula sa pag-aayon, qiyamul layl, pagbabasa ng Quran pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nagtuturo sa atin ng muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Nagtuturo sa atin ng pagmamatsyag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmamatsyag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung ihsan tinatawag. At ito yung ihsan na tinatawag ng ating mga mahantas. At ito ang pinakamataas na uri ng ating pananampalataya, ang ihsan, ang pagmamatsyag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ang ipiniliwanag sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ang sinasamba mo si Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita, at kapag hindi mo siya nakikita, tunay na ay nakikita ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sinasanay tayo dito, sinasanay tayo sa pagmamatyag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag alam ng isang Muslim na nakamatyag sa kanya ang kanyang Panginoon,
lumikha sa sanlibutan, lumikha sa lahat ng mga nilalang. So, tunay na ay mararamdaman niya rito ang mararamdaman niya lagi dito na si Allah subhanahu wa ta'ala ay laging makakasama niya. Lagi makakasama niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Makakasama niya sa pamamagitan ng kanyang malawak na karunungan at kaalaman. So kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. At siya ay sa inyo sa pamamagitan ng kanyang karunungan, kaalaman, saan man kayo naroon. At siya ay lubos na nakakita sa anumang inyong ginagawa. Ang buwan ng Ramadan, tinuturuan tayo mga kapatid. Tinuturuan tayo o itinuro sa atin na ang ating relihiyon ay isang napakadaling sundin, napakadaling isa sa buhay ang mga batas nito, ang mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ipinag-utos sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pinapahirapan. Hindi tayo pinapahirapan sa bawat ibadah na ginagawa natin, mga kapatid. So kaya naman tingnan ninyo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man sa inyo ang nakasaksi o nakatanaw sa bagong buwan ng Ramadan, siya ay narapat sa kanya na mag-ayon. Kung siya ay nasaksihan niya, okay, naabutan siya ng buwan ng Ramadan, naabutan siya na walang na siya ay nasa mabuting kalagayan, wala siyang sakit, so narapat sa kanya na mag-ayon. So balit ang sino man ay may karamdaman, may sakit, habang siya ay naglalakbay. So tingnan niyo, kapag ikaw ay may sakit, may karamdaman, okay, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maaari sa'yo na hindi magfa-fasting, hindi mag-ayuno. Okay, katumbas na bilang ng araw, ang pag-ayuno sa ibang araw ay dapat ko pa rin bilang kabayaran ng pagliban nito. So pag maaaring hindi ka mag-ayuno, subalit pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay dapat mong bayaran ito. So hinahangad ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay gawing magaan para sa atin, at hindi niya hangarin ito upang gawing mahirap para sa inyo. So subhanallah, mga kapatid sa pananampalataya Islam, buwan ng Ramadan, isang mabiyayang buwan, isang buwan na napakaraming mga aral na natutunan ng bawat Muslim, bawat mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sinasanay ang bawat isa sa atin sa pagpapakatatag at pagpapakatuwid sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagpapakatatag, pagpapakatuwid sa sa buhay, sa mga utos sa atin ni Allah na kanyang sugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang pagpapakatatag, pagpapakatuwid sa pagtataglay ng mga mabubuting at mga magandang pag-uugali, at gayon din pagpapakatatag at pagpapakatuwid sa pag-iwas mula sa mga masasamang salita, upang makamit natin ang gantumpala na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala
para sa atin sa kabilang buhay. So kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Katotohanan yung mga nagsasabi si Allah ang Panginoon lamang at pagkaraan ng makatuwid sila magkagayon sa kanila ay walang pagkatakot at hindi sila dapat malungkot. Sila ang mga naninirahan ng paraiso, mananatili sila dito magpakailanman bilang katimpalan ng anumang kanilang nagawa. So ang buhay natin sa mundong ito, namin na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam ay pinapakalooban ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lagi na pagtatandaan ang buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, okay? Ay kalakip ng ating buhay sa mundong ito ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mawawala sa buhay habang tayo ay humihinga, nandyan lagi ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan lagi ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa tuwing oras ng zuhur, sa tuwing oras ng asar, sa tuwing oras ng maghrib, sa tuwing oras ng fajar, o hindi lamang sa tuwing buwan ng Ramadan. Ang Panginoon ng buwan ng Ramadan, siya rin ang Panginoon ng bawat buwan, bawat panahon. So kaya naman sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nagtakda ng natatanging panahon upang tayo ay tumigil sa paggawa ng kabutihan upang tayo ay tumigil sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa ang katiyakan at ito ay wala kamatayan. Patatagin tayo Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pananampalataya at patatagin tayo Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod at pagsasabuhay sa lahat ng mga ipinag-utos sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin tayo Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad SAW at gayon din sa mga katuruan ng ating mga salaf. Ang kapinawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga nagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan at paabutin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod na buwan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong muling pag-imbita sa akin sa inyong programa. Ano ay biyag kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong walang sawang at walang tigil pagsusumikap sa pagpapalaganap ng katuruan ng Islam. Hanggang nawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. So, alhamdulillah rabbil alamin. Maraming salamat. Allah subhanahu wa ta'ala. There is a word